Kabanata 1301. Siya nga pala, may nakuha na ba tayo tungkol sa aksidente ni Linda? Dumating sa punto si Maisie dahil muntik na niyang makalimutan ito. Tumayo si Nolan, lumapit sa desk, at naglabas ng file. Ang pinagtatrabahuhan ni Linda, pati na ang mga kliyente niya at ang kanyang boss, lahat ng impormasyon ay nasa loob nito. Lumapit si Maisie, kinuha ang file, at binuklat ito. Tulad ng hinala niya, ang lugar na pinagtatrabahuhan ni Linda ay may iligal na bakang. Imposible na hindi alam ni Linda ang tungkol dito. Kung hindi siya kusang umayon, dapat ay pinuntahan na niya si Maisie nung may napansin siyang di tama. Umupo si Nolan sa kanyang leather seat. Pinakiusapan ko si Tanner na tingnan ito. Nagkataon na yung loan company na yun ang nakipag-deal sa first love niya. Napahinto muna si Maisie bago niya ipinagpatuloy ang pagsilip sa mga impormasyon. Illegal loans, sapilitang hubad na pautang, pagsasamantala sa mga empleyado. Paanong hindi naiimbestigahan ang ganitong klaseng kumpanya? Natatawang sabi ni Nolan. Walang gumawa bago ito, ngunit nangyayari na ngayon. Ang kumpanya ng pautang ay napapalibutan ng mga kotse ng pulisya, at ang mga dumaraan ay tumayo sa paligid upang tingnan kung ano ang nangyayari. Pinangunahan ng mga pulis ang isang grupo ng mga tao habang ang mga pulis na may mga baril ay nakatayo sa tabi at nagmamasid. Nang ilabas si Mr. Donovan, nagpapaliwanag pa rin siya, "Opisyal, wala akong ginawa. Ang mga estudyante ay kusang loob nagpadala sa amin ng kanilang mga hubad balarawan kapalit ng pautang. Hindi ko pinilit, pasok na." Itinulak siya ng pulis papasok sa sasakyan. Matapos maisara ang kumpanya, dinala ng mga pulis ang mga lalaki. Sa interrogation room, si Mr. Donovan ay pinususan at tinatanong ng mga pulis sa ilalim ng maliwanag na ilaw. Nang tanungin nila ang tungkol kay Linda, nagulat ito at agad na sinabing, ano ang nangyari kay Linda. Gusto niya na makancel ang contract niya. May kabayaran ang paglabag sa kasunduan, pero hindi pa niya ako binabayaran. Bukod dito, nagbibigay kami ng mga pautang, at hindi ito isang krimen. Hindi kami pumapatay ng tao. Hinampis ng pulis ang mesa at mukhang seryoso. Hindi nga krimen, pero illegal naman. Ang pagpilit sa mga kababaihan na magpadala ng mga nude kapalit ng pautang ay isang transaksyon. Ikaw ay nag-swindle, nanamantala ng mga empleyado, at nagbabanta sa mga tao. Sapat na yan para makulong ka. Nagbago ang ekspresyon ni Mr. Donovan, at umupo siya ng tuwid, hindi, opisyal, wala kang ebidensya. Ang isa pang pulis ay naghagis ng balto ng mga papeles sa mesa. Gusto mo bang tingnan ang meron kami? Binuksan ni Mr. Donovan ang file, at namutla ang mukha, at agad siyang tumigil sa pagsasalita. Samantala, nakatayo naman sina Maisie at Nolan sa kabilang bintana at pinagmamasdan kung ano ay nangyayari. Tanong ng pulis kay Mr. Donovan, nakita mo ba si Linda nitong nakaraang 2 araw? Oo, nagsimulang bumuhos ang malamig na pawis ng tanungin ni Mr. Donovan, may nangyari ba sa kanya? Hindi sumagot ang mga pulis. Saan mo siya nakita, at ano ang ginagawa niya? Sagot niya, sa building site sa labas. Hiniling ko na doon ko siya makita dahil kailangan naming mag-usap tungkol sa penalty sa paglabag sa kontrata niya. Hindi siya nang ahas na sabihing dinukot siya at binugbog siya ng kanyang mga tao. Tinitigan siya ng mga pulis at nagsalita lamang matapos ang mahabang pagtigil. Naaksidente siya ng araw na iyon at namatay sa building site. Ikaw ba ang gumawa? Natigilan si Mr. Donovan, at saka sumigaw, hindi ko ginawa iyon. Pagkatapos naming mag-usap, iniwanan namin siya doon at umalis. May mga tao akong makakapag-confirm na okay pa rin siya nang umalis kami. Kabanata 1302. Tinignan ni Maisie ang mga ekspresyon ni Mr. Donovan dahil ang isa ay maaaring magsabi ng kasinungalingan sa pamamagitan nito. Kahit mukha siyang napaka-emosyonal at balisa, hindi umiwas ang kanyang mga mata. Nagpapaliwanag lang siya dahil ayaw niyang biglang masangkot sa pagpatay. Lumabas ang mga pulis sa interrogation room at tiningnan si Nolan, Mr. Goldman, hindi yata sila ang naging sanhi ng aksidente. Medyo kinausap siya ni Nolan, at sa kanya inilabas si Mr. Donovan nang biglang lumapit si Maisie. Sandali lang, parehong tumingin sa kanya ang pulis at si Mr. Donovan. Lumapit sa kanya si Maisie. Nang makita mo si Linda, ano ang sinabi niya sa iyo? Tumigil sandali si Mr. Donovan, tiningnan ang pulis, at pagkatapos ay sumagot, hiniling ko sa kanya na bayaran agad ang penalty, at pumayag siya. Tinanggal mo ba ang SIM niya? Tanong ni Maisie. Huminga siya ng malalim, halos maubos ang pasensya. Bakit ko naman gagawin yon?
Hindi ko iniisip na may lakas siya ng loob na tumawag ng pulis. Iyon lang. Matapos sabihin iyon ni Maisie, dinala na si Mr. Donovan ng pulis. Lumapit sa kanya si Nolan at hinawakan ang kamay nito. Bakit mo naman natanong? Tumingin sa paligid si Maisie. Buo ang SIM niya bago siya na aksidente pero kalaunan ay tinanggal. Kahit na nadorog ang phone niya, ang card hindi basta mawawala, maliban lang kung. Matapos mapatay si Linda, may kumuha ng phone niya at tinanggal. Tungkol naman sa kung bakit ginawa iyon, simple lang, ang alisin ang kanyang call list. Sinabi na ni Mr. Donovan na pumayag si Linda na bayaran siya, pero kahit na tinanggihan ni Maisie si Linda nang siya ay humingi ng pera nung una, malamang taken pa rin siya nito para mangutang ng pera dahil siya ay desperado. Gayunpaman, dahil sinubukan ni Linda na droga siya ng umagang iyon, hindi niya tinawagan si Maisie, at kung si Maisie ay unuman ang siya at namatay, hindi na rin mababayaran ni Linda ang anumang pera na utang niya. Ang lahat ng iyon ay sapat na upang ipahiwatig na may isang tao na nangako na bibigyan si Linda ng pera, at iyon ang dahilan kung bakit sinubukan na niyang lasunin siya. Nang mag-snap back si Maisie, hinawakan niya ang kamay ni Nolan. By the way, gusto kong hilingin kay Quincy na kunin ang call record niya. Ngumiti naman si Nolan. Okay, sa isang pribadong rental zone. Pumunta si Cecil sa kwarto ni Linda kasama ang may-ari, at nang buksan niya ang pinto at makita kung gaano kagulo iyon, hindi niya maiwasang makaramdam ng pagkadismaya. Tinignan ng may-ari ang malinis na nakabihis na si Cecil at sinabing, ito ang silid ni Linda. Ikaw ba talaga ay kaibigan ni Linda? Ngayon lang kita nakita. Ilang dolyar ang inilabas ni Cecil at nilagay sa kamay niya. Nandito ako para tulungan siyang mangolekta ng mga gamit niya. Pwede mo na akong iwan dito. Hawak ng may-ari ang pera at ngumiti. Okay, gawin mo ang gusto mo. Ibitin mo na lang ang susi sa pinto ko pag alis mo. Pagkaalis niya, pumasok si Cecil sa kwarto at tinakpan ang bibig at ilong sa pagkasuklam. Pinsan siya ni Maisie, pero iba ang buhay nila. Kaya pala galit siya kay Maisie. Naglakad siya papunta sa desk at pinagdaanan ang lahat bago niya nakita ang NAMI card na ibinigay niya kay Linda. Itinabi niya iyan. Gagawin mo rin ito, di ba? Pagkatapos ay masaya siyang umalis. Samantala, binisita ni Quincy ang phone provider ni Linda at inilimbag ang kanyang call record para kay Maisie. Kinuha ito ni Maisie at nakita niya na si Linda ay madalas na tumatawag sa isang numero 2 araw bago siya namatay. Iniabot niya ang printout kay Nolan at maganda ang ngiti. I'm sure my lovely husband will be able to find out kung kanino nabibilang ang numero, di ba? Kabanata 1303. Natawa si Nolan, niyakap si Maisie sa balikat, at kinuha ang papel. Pero, samandal siya ng mas malapit, gusto ko ng gantimpala. Napatingin si Maisie kay Quincy sa sulok ng mga mata nito. Huwag kang tumingin. Tahimik na tumingin si Quincy sa bintana. Hindi ako titingin, pero kailangan mong gawing mabilis. Kailangan ko ng magmaneho. Hinalikan ni Maisie si Nolan sa kanyang mga labi na nagpa-flash sa kanya ng isang malaking ngiti, at hinayla siya pabalik para sa isang mas malalim halik. Makalipas ang 1 minuto, umatras siya ng lubos na namumula ang mukha at nalinis ang kanyang lalamunan. Quincy, pwede ka nang magmaneho. Napabuntong hininga si Quincy. Hindi dapat siya nanatili sa loob ng kotse. Dinampot ni Nolan ang laptop at nagbukas ng app habang si Maisie naman ay nakahilig para tumingin, inilagay ang ulo na mas malapit sa katawan niya. Nang makita niya kung paano nakaharang ang mabuhok na bagay na ito sa kanyang paningin, wala siyang magawa ng ngumiti at idiniin ang ulo nito sa ang kanyang dibdib. Huwag kang masyadong malapit, masama sa mata mo. Kumurap si Maisie at tumingin sa kanya. Alam ko, curious lang ako. Bihira lang gamitin ni Nolan ang kanyang mga kasanayan sa pag-hack, at ilang taon na rin ito mula noong nakaraang pagkakataon. Nagtanim ng halik sa noo si Nolan. Si Colton siguro ay kasing galing ko na. Nagulat si Maisie. Si Colton. Agad itong umupo at tumingin sa kanya. Hindi ko alam na si Colton ay. Sa tingin mo ba, magaling lang siyang tumugtog ng piano? Tinapik ni Nolan ang ilong niya. Hindi mo pa lubos na kilala ang anak mo. Natigilan si Maisie. Si Colton ay isang hacker at itinago ito sa kanya sa loob ng maraming taon, ang kawalang galang. Nagawa ni Nolan na malaman ng mabilis, at si Maisie tumingin sa impormasyon sa screen. Sino si Maxine Summers? Hindi ito isang lokal na numero. Isinara ni Nolan ang laptop at tumangala sa langit. Quincy, kumuha ka ng isang tao upang alamin kung sino si Maxine Summers mula sa Stoslow. Tumango lang si Quincy. Nakuha mo na.
Tumingin pababa si Maisie at curious. Hindi ito magiging simple lang. Sangkot ba si Maxine sa aksidente ni Linda? Bakit siya gagawa ng ganon kay Linda? Ang misteryosang si Cecil, ang mga mata niya ay nagbibigay kay Maisie ng pagkabalisa. Para bang ito ay ginawang parang pagkakataon, at hindi mahirap para magduda. Nang gabing iyon sa Goldman Mansion. Habang kumakain ng hapunan, si Maisie at Nolan ay umupo sa harapan ng mga bata na nasa high school na. Ang mga babies ay lumaki na magagandang teenagers. Si Colton at Waylon ang nagiging mas kamukha ni Nolan habang lumalaki. Akala nila si Daisy ay ang magandang timpla nila ni Nolan, pero maliban sa mata niya, si Daisy ay mas ang babaeng bersyon ng Nolan, at siya ay ganap na kamangha-manghang. Ma, bakit ka nakatitig sa akin? Tumangala si Daisy, nakita niyang nakatitig ang kanyang ina, at ngumiti. Nahirapan si Maisie dahil may personality ang anak niya. Nilinis niya ang kanyang lalamunan at dahan-daang sinabing, Daisy, kailangan mong magpakababae. Hindi na ngumiti si Daisy at nagpout habang kinakagat ang kanyang tinidor. Natawa ng malakas si Colton. Ma, wala namang paraan na magiging babae siya. Hindi iyon gumagana para sa kanya. Nakangiti na sabi ni Daisy sa kanya, bakit hindi mo ilagay ang mukha mo sa pagkain? Sinasabi ko lang naman kung ano ang nangyayari. Dapat maging gentleman ka rin. Nagkibit balikat si Colton at seryoso ang tono, hindi ko sinabi na hindi ako gentleman. Ang kailangan mo lang ay para kay Zeph na maging gentleman. Galit na ibinaba ni Daisy ang tinidor niya at itinaas ang kanyang manggas. Coleman Goldman, hindi na kailangan pang. Isali siya rito. Kabanata 1304. Mali ba ako? Ninis si Colton. Manunood ka ng sine sa weekend. Sana hindi ka magreklamo na hindi kanya tinatrato na parang kaibigan. Nang iniwan siya ni Knowles, umiyak ito sa kanya at sinabing hindi siya kailanman tinatrato nito na parang kaibigan. Ikaw, galit na galit si Daisy kaya hindi na siya makakain, kaya tumayo na siya at nagdabog sa taas. Nagpatuloy si Colton sa pag-upo doon at tinapos ang kanyang pagkain. Mukhang walang magawa si Maisie, kaya naglagas siya ng ribs sa mangkok nito. Dapat tigilan mo na ang panunukso sa kanya. Sige, tamad na sagot ni Colton. Ayoko na hindi siya natuto sa past niya. Hindi pwedeng patuloy lang siyang mahuhulog sa bawat batang lalaki na makikilala niya. Hindi natin alam kung may masamang intensyon ang mga lalaki. Ayaw niya kay Zephyr dahil nakikita niyang may mali sa kanya. Hindi ito nakikita ng kanyang ate. Nagulat si Maisie. Si Nolan na tahimik lang ay hindi mapigil ang tumawa. Maganda kasi na pinoprotektahan ni Colton ang kapatid niya. Biglang tanong ni Maisie, si Zephyr ba ang makakasama ni Daisy sa sinehan? Oo, pinilit niyang itago sa akin. Hindi naman sana magagalit si Colton kung hindi niya nalaman sa iba na ang kapatid niya ay pupunta sa sinehan kasama ang ibang lalaki. Wala namang sinabi si Maisie. Ang mga bata ay nasa kanilang kabataan, at ito ay problema. Baka masira sila kung hindi nila sila tuturuan ng maayos kapag nagsisimula na silang makipag-date. Pagkatapos kumain, pumunta si Maisie sa kwarto ni Daisy at kumatok. Daisy. Matapos ang ilang sandali, binuksan ni Daisy ang pinto na may tuwalya sa kanyang buhok. Ma'am, pumunta si Daisy sa kanyang dresser habang tinutulungan siya ni Maisie na patuyuan ang kanyang buhok. Galit ka pa ba sa kapatid mo? Nagpout siya. Bakit kailangan niyang sabihin yun tungkol sa akin? Dinampot ni Maisie ang hairdryer at dahan-dahan itong ginamit sa buhok ni Daisy. Malaki ang malasakit sa iyo ng kapatid mo kahit na tinutokso ka niya. Malasakit. Napatingin si Daisy kay Maisie sa salamin. Binubuli lang niya ako. Wala siyang malasakit. Lagi siyang inispoil ni Waylon at marami itong pasalubong sa kanya tuwing uuwi ito. Hindi ito nakikipagtalo sa kanya. Ngumiti naman si Maisie. Loko kang bata ka. Iba-iba ang pagpapakita ng kanilang pagmamalasakit. Mahal ka ni Waylon dahil ikaw ang bunso sa pamilya, at dahil hindi niya kayang makasama kayong dalawa, iyon ang paraan niya para ipakita ang pagmamahal niya sa iyo. Si Colton ay laging nasa tabi mo at pinagmamasdan ka sa paglaki. Mas malaki ang responsibilidad niya sa pag-aalaga sa iyo. Kahit mahigpit siya, lagi siyang nandyan para sa iyo tuwing umiiyak ka. Ibinaba ni Daisy ang ulo matapos makinig kay Maisie. Inilapag ni Maisie ang hairdryer sa mesa at inilapat ang kanyang mga kamay sa balikat ni Daisy habang nakatingin sa kanya sa pamamagitan ng salamin. Naiinis at nag-aalala ang kapatid mo na hindi mo sinasabi sa kanya ang panonood ng sine kasama si Zephyr. Nagpout si Daisy. Hindi lang naman ako sasama sa kanya. Darating din si Lisa, at, she mumbled,
hindi ko naman pinipilit itago sa kanya. Ayoko lang na magkasama sila. Lagi niyang gustong makipag-away kay Zeph kahit maganda ang pakikitungo ni Zeph sa akin. Naaasiwa ako kapag ginagawa iyon ni Colton. Kabanata 1305. Kaya naman hindi niya sinabi kay Colton na manunood siya ng sine. Dahil nangako siya kay Zephyr, hindi niya ito basta-basta makakansela. Ngumiti si Maisie at hinagod ang ulo. Naiintindihan ko. Ayaw mo lang na sumama ang loob ng mga kaibigan mo, di ba? Tumango si Daisy, at ngumiti ng mainit si Maisie. Ang kailangan mo lang gawin ay makipag-usap kay Colton. Tingnan mo, kung hindi mo sasabihin sa kanya ang nararamdaman mo, pinoprotektahan mo ang iyong mga kaibigan pero sinasaktan ang pamilya mo dahil ginawa niya ito dahil sa pag-aalaga. Niinis siya nung sumagot ka pabalik. Matagal na pinag-isipan ito ni Daisy, at hindi nagtagal ay nawala ang galit sa kanyang puso. Tumayo siya. Ma, kakausapin ko na siya ngayon. Tumakbo siya palabas ng kwarto. Lumabas si Maisie at nagulat si Nolan na nakasandal sa pader habang nakakrus ang mga braso. Gaano ka nakatagal dyan? Panipi, hindi na matagal. Ngumiti ito at tumingin sa kanya. Nagawa mong kumbansihin si Daisy ng mabilis. Kasi nga ipinanganak ko siya. Nagtaas ng kilay si Maisie. Humakbang si Nolan at Samandal para bigyan ito ng mainit na halik sa noo. Mature na ang mga anak natin kasi may mommy sila na kilala sila. Kinurot niya ang mga pisngi nito. Sayang nga lang at hindi ako kasama nung ipinanganak mo sila. Ngumiti si Maisie at hinawakan ang kamay niya. Ang nakaraan ay nasa nakaraan. Masaya ako kung nandyan ka kapag matanda na ako at nakahiga na. Inilabas nila Daisy at Colton ang ulo nila at nakita kung gaano nagmamahalan ang kanilang mga magulang. Kinabukasan, ipinarada ni Seiday ang kanyang sasakyan sa private rental zone. Lumabas si Maisie at tiningnan ang mga taong nagtitipon doon. Lumingon siya para sabihin kay Seiday, tingnan natin. Tumango si Seiday at lumapit sa mga tao. May police cruiser, at agad na lumapit ang taong nag-report. Mga opisyal, sa wakas, dito po. Dinala niya ang mga ito patungo sa lugar. Hindi alam ng mga tao ang nangyari, kaya nag-uusap sila. Ano bang nangyari dito? Nabalitaan ko na namatay ang landlady. Nakita ko siyang pumunta sa palengke kaninang umaga at binati ko pa siya. Sino ang makakaalam na siya ay sasaksakin hanggang sa mamatay habang pabalik? Nakakatakot naman yan. Nagkatinginan sina Maisie at Seiday. Gusto nila na sumilip sa bahay ni Linda pero hindi nila inaasahan na papasok sila sa isang murder scene. Naglakad pababa ang mga pulis kasama ang pamilya ng biktima na umiiyak. Nagbigay ng pakikiramay ang mga pulis at aalis na sana sila nang mapansin ng isa sa kanila si Maisie. Lumapit siya. Mrs. Goldman, bakit ka nandito? Ngumiti si Maisie at sumagot, narito ako para tingnan ang bahay ni Linda. Pero hindi ko inaasahan na ito nangyari. Nagulat ang opisyal. Dito nakatira si Linda Vanderbilt. Tumango lang siya. Oo, Linda Vanderbilt. Narinig ng kapamilya ng biktima ang pangalan at lumapit. Anak ito ng may-ari ng bahay. Yung babaeng yun ang tenant namin at ilang buwan na siyang hindi nagbabayad ng renta. Hindi namin siya makita. Siya siguro iyon. Pinatay niya siguro ang nanay ko. Hinimas-himas ng pulis ang kanyang templo at mahinahong ipinaliwanag, ilang araw na ang nakalilipas ng pumanaw si Linda, kaya walang paraan para gawin niya ito. Nagulat ang lalaki, pero may biglang naalala ang kanyang asawa. May babaeng dumating para kausapin ang biyenan ko tungkol sa kwarto ni Linda kahapon. Napakunot si Maisie. Anong klaseng babae? Ako, di ko sure kung ano. Nag-aalaga ng bata sa oras na iyon, kaya hindi ako nakatingin. Narinig ko lang ang boses niya. Kaibigan daw siya ni Linda at nandito siya para tulungan si Linda na makuha ang mga gamit niya. Nag-isip sandali ang asawa ng namatay at nagpatuloy. Nakatanggap ng 300 ang biyenan ko. Nang bumalik siya, sinabi niya sa akin na ang babaeng iyon ay nagbigay sa kanya ng tip, at natuwa ang biyenan ko. Sa loob ng kotse, napasandal si Maisie sa upuan habang nakakrus ang mga braso at nahulog sa malalim ang naisip. Yung babae ba na pumunta sa bahay ni Linda ay si Maxine? Kung siya yun, bakit siya ang pumunta sa lugar ni Linda? Upang mahanap o para sirain ang anumang ebidensya. Napatay ang may-ari ngayon, at nadama ni Maisie na ito rin ay nagkataon lang. Tila sa kanya na isang invisible hand ang nagmamanipula sa lahat mula sa dilim. Para bang ang misteryosong babaeng nagngangalang Maxine ang nagsisikap na sirain ang lahat ng ebidensya laban sa kanya. Ang SIM, ang mga bagay sa tirahan, at ang may-ari na nakasalubong niya.
Kung siya ang nasa likod ng lahat ng mga pangyayaring ito, siya ay walang iba kundi isang halimaw. Sa sandaling iyon, tinawagan siya ni Quincy. Sinagot ni Maisie ang tawag, at sinabi ni Quincy, Mrs. Goldman, may nahanap kami tungkol kay Maxine. Sa Black Gold, dumating si Maisie sa opisina ni Nolan, at bago pa man makapagsalita si Quincy, itinapon niya ang kanyang bag sa mesa at sinuportahan ang mga braso nito sa desk para tingnan si Nolan. Malamang nasa Baseburg pa rin si Maxine. Itinaas ni Nolan ang mga talukap ng mata at tumango. Ibinaling niya ang monitor sa kanya, at may kumpletong profile impormasyon ng isang tiyak na babae sa screen. Nang makita ni Maisie ang larawan ng babae sa screen, natigilan siya. Paano? Paano ito posible? Napabigla si Maisie at nahirapan siyang maniwala. Ito ay dahil si Maxine ay may parehong mukha ni Sue, ang babaeng sinunog ni Rowena hanggang sa mamatay. Tiningnan na ni Nolan ang death certificate ni Sue. Napag-alaman niya na hindi pa naipapaalam sa publiko o ni hindi man lang nakansela ang death certificate. Ito ay dahil matapos patayin ni Rowena si Sue, nagpanggap siyang pamilya niya at inangkin ang labi nito. Gayunpaman, sa halip na pumunta sa istasyon ng pulisya at tanggalin ang impormasyon ni Sue, nabuhay siya sa kanyang pagkakakilanlan. Gayunman, namatay si Rowena sa dagat. Ang pagkakakilanlan ng mga patay ay itatapon sana, maging si Rowena o si Sue. Sa makatuwid, hindi niya maintindihan kung bakit ang babaeng ito na nagngangalang Maxine ay lilito sa profile ni Sue. Nagtataka siyang tumingin kay Nolan at nagtanong, ano ang nangyayari? Nanatiling nakayuko ang ulo ni Quincy habang sumasagot siya, nagulat kami ni Mr. Goldman. Malinaw ang gumagamit ng SIM ay si Maxine, pero ang information na nakuha ko sa mga tauhan ko sa Staslow ay kay Sue. Hindi lang yon, pati siya ay nagtapos mula sa Turner Institute of Art, at ang impormasyon ng kanyang magulang ay eksaktong pareho ng kay Sue. Habang nagsasalita si Quincy, pinahinga niya ang kanyang baba sa kanyang kamay at nagpatuloy. Pwede bang kambal si Sue at Maxine? Hinimas-himas ni Maisie ang kanyang templo at sinabing, kung kambal sila, bakit hindi nagpakita si Maxine nang si Rowena ay nagpanggap na si Sue? Natulala si Quincy. Tunay ngang kakaiba ito. Namatay si Sue sa sunog, at nagpanggap si Rowena na kanyang pamilya para maangkin ang kanyang labi. Bilang kakambal niya, bakit ngayon lang nagpakita si Maxine at bakit nga ba nilapitan ni Maxine si Linda? Ano ang balayunin niya? Natawa ng malalim si Nolan at nabasag ang tahimik na kapaligiran. Tumingin sa kanya sina Maisie at Quincy, at dahan-dahan niyang sinabi, nalaman ko ang isang problema na hindi napansin sa una, at ngayon sa wakas naiintindihan ko na ito. Anong problema? Tanong ni Maisie. Tinignan ni Nolan ang profile sa screen at nagpatuloy. Hindi pinaghihinalaan ni Adrian si Rowena nang magpanggap itong si Sue dahil pareho silang may parehong taas. Kabanata 1306. Napasimangot si Maisie. Anong klaseng babae? Ako, di ko sure kung ano yon. Ako ang nag-aalaga ng bata nung time na yon, kaya hindi ako nakatingin. Narinig ko lang ang boses niya. Kaibigan daw siya ni Linda at nandito siya para tulungan si Linda na kunin ang mga gamit niya. Nag-isip sandali ang asawa ng namatay at nagpatuloy. Ang biyenan ko ay tumanggap ng $300 nang bumalik siya. Sinabi niya sa akin na ang babaeng iyon ay nagbigay sa kanya ng tip, at ang aking biyenan ay natutuwa. Sa loob ng kotse, sumandal si Maisie sa likod ng upuan habang nakakrus ang mga braso sa harap ng dibdib at nahulog sa malalim na pag-iisip. Yung babae ba na pumunta sa bahay ni Linda Maxine kung siya yon, bakit siya ang pumunta sa lugar ni Linda upang makahanap o upang sirain ang anumang katibayan? Ang may-ari ay napatay ngayon, at nadama ni Maisie na ito ay masyadong nagkataon lamang. Tila sa kanya na isang invisible hand ang nagmamanipula sa lahat mula sa dilim. Para bang ang misteryosong babaeng nagngangalang Maxine ang nagsisikap na sirain ang lahat ng ebidensya laban sa kanya. Ang SIM, ang mga bagay sa tirahan, at ang may-ari na nakasalubong niya. Kung siya ang nasa likod ng lahat ng mga pangyayaring ito, siya ay walang iba kundi isang halimaw. Sa sandaling iyon, tinawag siya ni Quincy. Sinagot ni Maisie ang tawag, at sinabi ni Quincy, Mrs. Goldman, may nahanap kami tungkol kay Maxine. Sa Black Gold, dumating si Maisie sa opisina ni Nolan, at bago pa man makapagsalita si Quincy, itinapon niya ang kanyang pitaka sa mesa at sinuportahan ang kanyang mga braso sa mesa upang tingnan si Nolan. Dapat nasa Baseburg pa rin si Maxine. Itinaas ni Nolan ang kanyang mga talukap ng mata at tumango. Ibinaling niya ang monitor sa kanya, at may kumpletong impormasyon sa profile ng isang tiyak na babae sa screen.
Nang makita ni Maisie ang larawan ng babae sa screen, natigilan siya. Paano? Paano ito posible? Napabigla si Maisie at nahirapan siyang maniwala. Ito ay dahil si Maxine ay may parehong mukha ni Sue, ang babaeng sinunog ni Rowena hanggang sa mamatay. Tiningnan na ni Nolan ang death certificate ni Sue. Napag-alaman niya na hindi pa naipapaalam sa publiko o ni hindi man lang nakansela ang death certificate. Ito ay dahil matapos patayin ni Rowena si Sue, nagpanggap siyang pamilya niya at inangkin ang labi nito. Gayunpaman, sa halip na pumunta sa istasyon ng pulisya at tanggalin ang impormasyon ni Sue, nabuhay siya sa kanyang pagkakakilanlan. Gayunman, namatay si Rowena sa dagat. Ang pagkakakilanlan ng mga patay ay itatapon sana, maging si Rowena o si Sue. Sa makatuwid, hindi niya maintindihan kung bakit ang babaeng ito na nagngangalang Maxine ay lilito sa profile ni Sue. Nagtataka siyang tumingin kay Nolan at nagtanong, ano ang nangyayari sa lupa? Nanatiling mababa ang ulo ni Quincy habang sinasagot niya, nagulat kami ni Mr. Goldman. Malinaw na Maxine ang gumagamit ng SIM, pero ang impormasyong nakuha ko sa mga tauhan ko sa Stoslow ay pag-aari ni Sue. Hindi lamang iyon, ngunit siya rin ay nagtapos mula sa Turner Institute of Art, at ang impormasyon ng kanyang magulang ay eksaktong pareho sa Sue. Habang nagsasalita si Quincy, pinahinga niya ang kanyang baba sa kanyang kamay at nagpatuloy. Pwede bang kambal si Sue at Maxine? Hinimas-himas ni Maisie ang kanyang templo at sinabing, kung kambal sila, bakit hindi nagpakita si Maxine nang magpanggap si Rowena na si Sue, natulala si Quincy. Tunay ngang kakaiba ito, namatay si Sue sa sunog, at nagpanggap na pamilya niya si Rowena para i-claim ang labi niya. Bilang kakambal niya, bakit ngayon lang nagpakita si Maxine at bakit nga ba nilapitan ni Maxine si Linda, ano ang layunin niya? Napatawa ng malalim si Nolan at naputol ang siksik na kapaligiran. Tumingin sa kanya, sina Maisie at Quincy, at dahan-dahan niyang sinabi, natagpuan ko ang isang problema na hindi napansin sa una, at ngayon sa wakas ay naunawaan ko na ito. Anong problema? Tanong ni Maisie. Tinignan ni Nolan ang profile sa screen at nagpatuloy. Hindi naman hinala ni Adrian si Rowena nung nagpanggap itong si Sue dahil pareho silang may height. Kabanata 1307. Tumitig si Nolan sa profile habang may kumikislap sa kanyang mga mata. Baka yung Sue na nasunog hanggang sa mamatay ay hindi estudyante ni Adrian. Tumango si Maisie sa isang banda. Tama si Nolan. Medyo mababa si Sue kay Rowena, kaya walang paraan para hindi siya paghinalaan ni Adrian nang nagpanggap si Rowena na maging si Sue. Kahit may posibilidad na baka maraming dahilan at kasinungalingan ang maisip ni Rowena, malinaw na ito ngayon. Kasi nga, sa profile, 5 feet 4 inches, ang height ni Maxine, halos pareho lang ng height ni Rowena. Marahil kahit si Rowena ay hindi alam ang tungkol sa pagkakataong ito. Hindi sana niya tatargetin si Sue kung alam niyang may kakambal si Sue. Nagkamot ng ulo si Quincy at sinabing, kakaiba ito. Alam niyang nagpapanggap si Rowena na si Sue, pero imbes na ilantad siya, pinayagan niya itong manatili sa paligid ni Adrian bilang Sue. Bakit niya gagawin iyon? Hindi naman nagsalita si Maisie bilang kapalit. Biglang isinara ni Nolan ang computer at sinabing, malalaman natin ang dahilan kapag nahanap natin siya. Ano ba ang ginagawa mo sa harap ng pinto? Biglang pumutok ang boses ni Seyday sa labas ng opisina. Alam ni Quincy na may nakikinig sa kanila. Dali-dali siyang lumabas ng opisina at nakita si Seyday na nakatayo sa harap ni Cecil. Mukhang hindi naman kinakabahan si Cecil. Nakangiting ibinaba niya ang kanyang ulo para tingnan ang dokumentong nakayakap sa kanya at sinabing, ako, sorry. Nandito ako para dalhin ang mga dokumento, pero narinig ko na nag-uusap kayo, kaya hindi ako pumasok. Lumubog ang mukha ni Seyday. Malinaw na nakikinig ka. Natigilan si Cecil. Pagkatapos, ngumiti siya. Nakatayo ako sa may pintuan at nagkataong naririnig ko ang kanilang usapan. Ito ba ay binibilang-bilang pakikinig na rin? Lumabas sina Maisie at Nolan. Nang makita ni Nolan ang dokumentong hawak nito, sinenyasan niya si Quincy na kunin ito. Matapos kunin ni Quincy ang dokumento, sinabi ni Nolan ng tahasan, maaari mong hilingin sa pinuno ng iyong departamento na ihatid ang dokumento sa susunod. Tumango lang si Cecil. Okay, nginitian sila ng babae at sinabing, kung wala ng iba, aalis muna ako. Tumalikod siya at umalis. Tanong ni Quincy, sigurado akong narinig niya ang lahat. Hahayaan ba natin siyang umalis ng ganyan? Bumalik si Nolan sa opisina. Ano kung narinig niya ang lahat? Hindi naman ito sikreto. Nagpout si Quincy at tumingin kay Maisie. Nag-cross arms si Maisie at ngumiti.
Tama ang boss mo. Lumabas ng elevator sina Seyday at Maisie. Nang malapit na silang umalis sa Black Gold, tinawag sila ni Cecile. Nakatayo sa entrance, tumalikod si Maisie para tingnan si Cecile. Miss Wolfsbane, may maitutulong ba ako sa iyo? Tumigil si Cecile sa harap niya at ngumiti. Pasensya na, narinig ko ang usapan ninyo, kaya alam kong si Maxine ang pinag-uusapan ninyo. Tumingin sa kanya si Maisie. Kilala mo si Maxine? Oo, tipid na sagot nito. May coffee shop malapit sa Black Gold. Matapos maghain ng 2 tasa ng kape ang waiter, dinampot ni Cecile ang mga ito at sinabing may ngiti sa mukha. Actually, medyo familiar na ako kay Maxine at sa kapatid niya. Tumingin sa kanya si Maisie at nagtanong, gaano ka familiar? Itinaas niya ang mga talukap ng mata upang tingnan si Maisie at mahinahong sumagot, alam ko ang lahat ng nangyari sa pagitan nila. Humigop siya ng kape at ngumiti. Alam ko na minsan kang naging designer sa Lux Ella, Mrs. Goldman, kaya nakilala mo si Sue. Kawawang Sue, napakabait niya para sagipin ang isang babae, ngunit ang babae ay sinunog siya hanggang sa mamatay. Panipi, parang sa akin marami kang alam sa mga pangyayaring ito, sagot ni Maisie, at nag-aalok sa kanya ng sariling ngiti. Ang sulok ng labi ni Cecile ay nakakunot, sa ngiti habang nagpatuloy. Siyempre, marami akong alam tungkol dito. Tinakbo niya ang daliri sa gilid ng tasa at mahinahong idinagdag, matapos ang lahat dahil sa kanya si Maxine ay nabubuhay lang bilang anino niya. Kabanata 1308. Anino, hip, ipinahinga ni Cecile ang baba sa kanyang palad. Sigurado akong alam mo ang ibig sabihin ng anino, di ba, Mrs. Goldman? Ibig sabihin nito ay maaari lamang siyang mabuhay sa ilalim ng liwanag ng ibang tao. Siya ang magiging accessory ng taong iyon habang buhay. Alam ng lahat ang tungkol kay Sue, pero walang nakakaalam na may kapatid si Sue na si Maxine. Kambal sina Maxine at Sue. Gayunpaman, mas pinili ng kanyang ina si Sue kaysa kay Maxine mula pagkabata. Ito ay dahil si Sue ang pinakanatatanging anak sa paningin ng kanyang ina. Bata pa lang ay mataas na ang grades ni Sue, pero kabaligtaran talaga ng kapatid niyang si Maxine. Patuloy na inihahambing ng kanilang ina si Maxine sa kapatid nito. Tuwing dadalaw sa kanila ang kanilang mga kamag-anak o iba pang panauhin, hinahayaan lamang ng kanilang ina na si Sue ang tumanggap sa mga bisita, at ikukulong niya si Maxine sa kwarto. Kasi, sa opinyon ng kanyang ina, extra lang si Maxine. Siya ay isang kahihiyan sa kanilang pamilya. Pagkatapos ng high school, hindi natanggap si Maxine sa Turner Institute of Art. Sa halip, natanggap na si Sue sa kolehiyong kanyang pinapangarap. Napagtanto ni Sue na ang pag-aaral sa Turner Institute of Art ay pangarap ng kanyang kapatid, kaya ibinigay niya ang pagkakataon kay Maxine. Sa huli, nakapasok si Maxine sa Turner Institute of Art dala ang pagkakakilanlan ng kanyang kapatid at naging estudyante ni Adrian. Gayunpaman, ang mga bagay ay hindi naging maayos tulad ng inaasahan nila. Sa takot na baka mailantad ng kanyang kapatid ang kanyang sarili at magalit ang kanilang ina, tinulungan ni Sue ang kanyang kapatid na tapusin ang kanyang mga assignment at dumalo pa sa kanyang mga examination. Hindi niya binigyan ng pagkakataon si Maxine na mag-perform man lang. Sa mga papeles na iyon, naging mahusay na estudyante si Sue sa mata ng mga propesor, kabilang na si Adrian, at na-enjoy din ni Maxine ang mga benepisyo, salamat kay Sue. Gayunpaman, para kay Maxine, humanga sila sa talento ni Sue, hindi sa kanya. Sa mata ng mga guro at estudyante, si Sue lang ang kilala nila. Hindi nila siya kilala. Ibinaba ni Maisie ang ulo. Parang tama sa kanya ang haka-haka ni Nolan. Si Maxine ang estudyante ni Adrian. Ginagamit lang niya ang identity ni Sue. Gayunpaman, nagtaka siya kung bakit maraming alam si Cecile tungkol sa mga bagay na nasa pagitan ni Sue at Maxine. Ibinababa niya ang kape niya. Since kilala mo si Maxine, ibig sabihin nasa Baseburg ngayon si Maxine, di ba? Natatawang sabi ni Cecile. Siya, hindi ako ganoon kasigurado dito. Tahimik lang siyang tiningnan ni Maisie. Gayunpaman, may ngiti pa rin sa kanyang mukha. Maya-maya pa, tumayo si Maisie at sinabing, salamat sa iyong kwento, Miss Wolfsbane. Ako na ang magbabayad ng kape. Kinuha ni Maisie ang kanyang pitaka at lumapit sa counter. Nakaupo pa rin si Cecile sa kinauupuan niya, at humihigop ng kape. Napatingin siya kay Maisie, at unti-unting nawala ang ngiti sa sulok ng kanyang mga labi. Pagbalik ni Maisie sa kotse, binaling ni Seyday ang ulo at nagtanong, ano ang sinabi ng babaeng iyon SIO, Miss? Nakakatuwa ang kwento niya sa akin. Napatingin si Maisie sa bintana sa coffee shop. Hilingin mo kay Quincy na bantayan siya.
Hindi siya simple. Kahit lahat ng sinabi niya ay totoo, bilang third party, talagang kakaiba na alam niya ang tungkol sa mga bagay sa pagitan ng kambal. Hindi lang niya alam na kasamahan siya ni Su sa Luxella, alam din niyang nasunog si Su hanggang kamatayan. Kung si Maxine ang nagsabi ng lahat sa kanya, paano nalaman ni Maxine na kilala niya si Su? Tutal, siya at naging kasamahan lang si Su. Maliban sa kumpanya, bihira silang mag-usap, kaya walang paraan na sasabihin ni Su kay Maxine ang tungkol sa kanya. Sa makatuwid, may itinatago siguro si Cecile tungkol kay Maxine sa kanya. Kinahapunan, ipinatong ni Maisie ang kamay sa noo at absent-minded na tumingin sa mesa. Tumunog ang kanyang telepono at hinayla siya sa kanyang mga iniisip. Dinampot niya ito, at tawag ito ng istasyon ng pulisya. Dumating sa presinto sina Maisie at Seyday, at sinabi sa kanila ng mga pulis na natagpuan nila ang inabandonang sasakyan ng may-ari. Kabanata 1309. Tanong ni Maisie, saan ito inabandona? Inilapag ng pulis ang larawan sa mesa at sumagot, sa isang lugar sa gitna ng ilang. Wala nang natira kundi ang metal frame ng kotse. Walang tao sa kotse, kaya hinala namin na sadyang pagpatay ang aksidente. Matapos mabangga ang biktima, sinunog ng salarin ang sasakyan para mabura ang ebidensya. Manipis ang mga labi ni Maisie. Tungkol sa record ng kotse. May nagtanggal, sagot ng pulis. Natahimik si Maisie. Walang duda, ito ay isang sinasadyang pagpatay. Kung hindi, hindi na nila kailangang dumaan sa lahat ng pagsisikap na sirain ang ebidensya. Wala itong kinalaman kay Mr. Donovan at sa mga tauhan niya, di ba? Ilang beses na namin silang ininterrogate. Inamin nila na binugbog at pinagbantaan nila ang biktima dati, pero hindi nila siya pinatay. Pagkalabas ni Maisie sa opisina, tumayo siya sa koridor at nakasimangot ng malalim. Kung intentional murder, si Maxine nga ang greatest suspect. Pero bakit siya nagdisenyo ng plano para patayin si Linda? Ano ang bagay na sinisikap niyang itago? Biglang naalala ni Maisie ang laso na inilagay ni Linda sa kanyang tsaa. Pwede ba yon? Bumalik siya sa opisina at sinabing, Sir, pwede ba akong humingi ng pabor? Saglit na natigilan ang pulis bago tumayo. Sige, ano ang magagawa ko para sa iyo, Mrs. Goldman? Pinaghiwalay niya ang kanyang mga labi at dahan-daang sinabi, pwede mo bang ayusin ang telepono ni Linda para sa akin? Natulala ang pulis, maya-maya pa, sumagot siya, oo, pwede nating subukang gawin yan. Pero kahit na pwede nating ayusin, ang storage card sa wala na dito. Sa Hannigan's Inc., pagkatapos nilang mag-meeting, pumasok na sa opisina si Tanner at ang kanyang assistant. May isang babaeng naghihintay sa kanila. Nakaupo siya sa sofa at nakaharap sa kanila ang likod habang humihigop ng tsaa. Nagulat ang katulong nang makita siya, lumapit siya sa kanya. Paano ka nakapasok dito? Ibinaba ni Cecile ang tasa at ngumiti. Kanina pa kita hinihintay, Mr. Hannigan. Napasimangot si Tanner. Pinaalis niya ang kanyang katulong at lumapit sa sofa para tingnan ang babae. Sino ka ba? Itinaas ni Cecile ang mga talukap ng mata at natawa. Hindi mo na kailangan pang malaman kung sino ako, Mr. Hannigan. Nang matapos siyang magsalita, kumuha siya ng larawan sa kanyang pitaka at inilagay ito sa mesa. Ang babaeng mahal na mahal mo ay namumuhay ng maayos sa ibayong dagat. Umupo si Tanner sa sofa at kinuha ang larawan. Walang paraan para makalimutan niya ang babaeng nasa larawan. Kahit nagbago ang mukha nito, agad niya itong nakilala. Siya ay walang iba kundi si Pearl Santiago. Nang makita niya ang sanggol sa kanyang mga bisig, ang kanyang mga mata ay namula, at mahigpit ang pagkakahawak niya sa larawan dahilan para maguslat ito. Saan mo nakuha ang larawan niya? Sabi ni Cecile habang nilalaro ang tasa sa kamay, nakilala ko si Miss Santiago sa ibang bansa. Sinabi niya sa akin na pinabayaan mo na siya dahil nainis ka sa nangyari sa nakaraan niya. Lumubog ang mukha ni Tanner, at nanginginig ang puso sa dibdib. 3 taon. 3 taon na iyon, at sa wakas ay nakita na niya itong ngumiti muli. Gayunpaman, ang ngiti na iyon ay hindi sa kanya. May bata siya, isang bata na pag-aari niya at ng ibang lalaki. Mr. Hannigan, honestly, sa tingin ko hindi mo dapat sisihin si Miss Santiago sa ganyan. Samando si Cecile at tiningnan siya sa mata. Ang dapat sisihin ay ang dahilan kung bakit nawala ng virginity si Miss Santiago, at sigurado akong mas alam mo kung sino ang taong iyon, Mr. Hannigan. Itinaas ni Tanner ang ulo. Ano ang ibig mong sabihin? Tumayo si Cecile, at may pahiwatig ng lamig na nag-cruise sa kanyang mga mata. Kung hindi dahil kay Maisie, hindi sana. Napunta si Miss Santiago sa ganoong sitwasyon.
Maaaring parang siya ay hindi galit sa kanya sa ibabaw, ngunit sigurado ako na siya ay galit pa rin sa kanya sa loob. Kaya lang asawa ni Maisie si Mr. Goldman, kaya wala siyang magagawa sa kanya. Sa huli, wala siyang magagawa kundi maghiwalay sa lalaking mahal niya since hindi na siya pure. Mr. Hannigan, sinabi sa akin ni Miss Santiago na mahal ka pa rin niya after all these years, pero hindi siya makaget over sa bagay na iyon. Nang hindi nagsalita si Tanner ay lumapit si Cecile sa kanya at sinabing, gusto niyang ipasa ko sa iyo ang mensahe. Babalik lang siya sa tabi mo kung wala na si Maisie. Pagkatapos noon, lumabas ng opisina si Cecile nang hindi lumilingon, iniwan si Tanner na tula lang nakaupo sa sofa mag-isa. Kabanata 1310. Tinignan ni Tanner ang gusot na litrato at itinakda ang panga niya ng mahigpit. Sa gabi, ginagawa ni Maisie ang financial report sa notebook niya sa kama. Paglabas ni Nolan sa banyo, isinantibi niya ang tuwalyang ginamit niya sa pagpunas ng buhok at lumapit sa kanyang. Lumubog ang kama at lumapit sa kanya ang mainit na katawan mula sa likod. Bago pa man siya makagawa ay nababalot na siya ng pabango ng body shampoo. Nagtatrabaho ka pa ba, Zay? Tanong niya. Tumalikod siya at inilapat ang palad sa dibdib nito. Siyempre, busy ako. Kailangan kong magdala ng trabaho sa bahay. Hinalikan ni Nolan ang gitna ng kanyang kilay bago lumipat sa kanyang mga labi. Umungol siya at inabot ang kamay para yakapin siya. Nolan, nandito ako, sagot niya habang lumalalim ang halik. Hirap na binuksan ni Maisie ang kanyang mga labi at sinabing, hindi ako komportable kung hindi natin malalaman ang relasyon between Cecile and Maxine. Sa tingin ko ay ako ang target ni Maxine. Tumigil ito at sumilip sa mukha nito. Nanginginig ang mga pilikmata ni Maisie, at nagpatuloy siya, ang pagkamatay ni Linda ay maaaring may kaugnayan sa taong gustong lasunin ako. Hindi ako namatay. Nabigo ang plano niya, kaya pinatay si Linda. Hinaplos ni Nolan ang sulok ng kanyang mga labi gamit ang kanyang daliri, at hamihip ng kanyang hininga. Hindi ba pumasok sa isip mo na baka iisa lang sila, Zay? Isang tao, tanong ni Maisie, tuwid na nakaupo si Nolan. Unti-unting nawala ang pagnanasa sa kanyang mga mata, walang naiwan kundi ang lamig. Hiniling ko kay Quincy na bantayan siya, kaya alam ko ang lahat ng ginawa niya sa Black Gold. Siya ay absent mula sa trabaho sa araw ng aksidente ni Linda. Tumalikod si Maisie at umupo. Alam niya ang gustong sabihin ni Nolan. Wala si Cecile sa kumpanya nang masangkot si Linda sa aksidente. Bigla siyang nakaisip ng isang bagay at nagtanong, paano nung nakaraang araw? Pareho din, sagot niya. Manipis na din ni Maisie ang kanyang mga labi at ibinaba ang kanyang ulo. Nung isang araw, may bumisita sa lugar ni Linda. Ang asawa ng anak ng may-ari ay nagsabi na ito ay isang babae, at ang lahat ay akma. Si Cecile, na absent sa trabaho ng ma-accident si Linda at bumisita sa lugar ni Linda noong isang araw ay si Maxine. Sa madaling salita, nagbago si Maxine ng mukha at pagkatao, pero bakit niya ginawa iyon? Wala silang alitan ni Maxine. Hinawakan ni Nolan ang pisngi niya at lumapit sa kanya. Zay, kahit sino pa siya, ilalantad ko ang tunay niyang hitsura. Wala akong pakialam sa ibang tao pero hindi niya dapat sinubukan na saktan ang pamilya ko. Hinayla siya ni Nolan sa kanyang mga bisig at nang maramdaman ni Maisie kung gaano siya kanerbiyos, natawa siya ang bamhulong sa tenga nito, kapag nandyan ka sa tabi ko, wala akong kinatatakutan, Knowles my love. Talaga, humalaklak si Nolan. Hinalikan niya ang labi ni Maisie ay sinabing, akala ko iiyak ka kasi takot na takot ka. Umikot si Maisie at dinaganan siya sa ilalim niya. Hinubad niya ang sinturon niya, at nahulog ang kanyang sutla na damit sa kanyang katawan. Hindi pa rin natin alam kung sino ang iiyak sa huli. Isang halakhak ang nakatakas sa labi ni Nolan habang nakahawak sa baywang ni Maisie. Mukhang may humihingi ng kaunting parusa. Palalim ng palalim ang gabi. Ang hamog ay naging patong ng hamog sa salamin na bintana. Malabo at puno ng emosyon ang mga figure na makikita sa bintana. Kinabukasan, sa presinto, iniabot ng pulis ang naayos na telepono kay Maisie. Nagmamadali nang tiningnan ni Maisie ang mga mensahe ng agad na nakuha ang telepono, at tulad ng inaasahan niya, ang messages ng ma-accident si Linda ay nasa telepono pa rin. Ibinalik ni Maisie ang telepono sa pulis at sinabing, "Salamat." Bigla siyang nakaisip ng kung ano at bumunot ng dokumento sa kanyang bag. Baka siya ang nasa likod ng insidente, pero hindi ko pa naiisip ang tunay niyang pagkatao, at wala kaming anumang ebidensya na makapagtuturo na siya ang salarin. Kinuha ng pulis ang dokumento at binasa ito. Itinaas niya ang kanyang ulo at sinabi, "Salamat sa iyong impormasyon, Mrs. Goldman."
Titingnan namin ang background ng babaeng ito. Paglabas ni Maisie sa presinto, sumakay siya sa kotse at nag-drive palayo. Isang itim na kotse na nakaparada sa di kalayuan ang mabilis na sumunod sa kanya. Habang nagmamaneho si Maisie, lumubog ang mukha niya nang isipin ang posibilidad na si Maxine ang maging si Cecile. Tila marami siyang sama ng loob kay Sue at sa kanyang ina nang ikwento nito sa kanya ang kwento sa ang coffee shop nung araw na yun.